Mga kabida, isang magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito, magandang pag-usapan po ito. Ano po, no? Ito pong controversial po na cancer center diyan ho sa loob po ng ospital po ng Maynila, ano po, mga kabida. Kasi ho, pinutakte po ito ng batikos mula sa mga netizens, no? Lalong-lalo na po sa mga followers po ni Miss Crisette Loretta Chu, ano po, isa pong vlogger at writer po ng The Manila Bulletin at kilala po ito bilang taga-suporta po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano po. Dito po sa kanyang post, mga kabida, no? 16 hours ago po ito sa kanyang Facebook account. Okay? Nakalagay po kasi dito sa picture, no? Ipapakita ko po sa inyo, ha. Ayan. Picture po na ipinost po ni Miss Crisette Loretta Chu, no? Kung saan ay mayroong nakalagay sa taas na soon to rise, and then sa baba po Governor Benjamin T. Romualdez Cancer Center. Ayan. Okay, diyan po 'yan sa Hospital ng Maynila po, mga kabida, no? At andyan ho yung mga pictures po ni Speaker Martin Romualdez at ito pong picture po ni Manila City Mayor Hani Lacuna, ano po, no? Now, dito sa Governor Benjamin T. Romualdez Cancer Center, dito ho nag-ugat yung batikos po mula sa mga netizens. Bakit? Kasi ho, sa post po ni Miss Crisette Loretta Chu po, mga kabida, babasahin ko lang po ito, ha? Okay, para humalinaw. Okay. Dito po sa kanyang post, Martin Luther King, ang tinutukoy po rito ni Miss Chu po, mga kabida, ito pong si Speaker Martin Romualdez, ano po. Bakit nyo po pinangalan sa tatay nyo yung cancer center ng ospital ng Maynila po? Yun po yung tanong po niya, no? Okay? Okay. May kasunod pa po. Pero pera ba ng pamilya nyo yung pinagpatayo ng cancer center? Bakit nakapangalan sa tatay nyo? Ikaw personal na gagastos sa 500 million budget ng cancer center na yan? COA, pa-check yung, yan, nang nakalagay, yung apog. Ayan. So, ibig sabihin po dito, mga kabida, okay, kung babasihan po yung post po ni Miss Crisette Loretta Chu, si Speaker Romualdez yung nagtutulak na ipangalan po yung cancer center sa tatay po niya, ano po, no? At nasa 500 million pala yung budget po dito, no? Dito sa naturang cancer center ng ospital po ng Maynila, no? At binasa po yung mga comments, mga kabida. May mga comments po dito na ito palang pagpapatayo po ng cancer center dyan ho sa ospital po ng Maynila ay ang pinagbasihan pala dito, mga kabida, yung batas po na naipasa nung panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? Way back in 2019, ano po. Kaya may mga ganitong cancer centers na ipinatayo ngayon, no, sa iba't ibang sulok po ng Pilipinas. Kabilang na po yung Davao. Although matagal na po yung Davao na cancer center, no, Cancer Institute, diyan ho sa loob ng Southern Philippines Medical Center, no. Pero dito ho, itong bago po na itatayo pa lang, no, sa ospital po ng Maynila na ipapangalan daw dito ho sa ama ni Speaker Martin Romualdez, bunga po ito ng naturang batas na yon, no, na ipinasa during the time of former President Rodrigo Roa Duterte, ano po. Ang medyo controversial lang po dito, mga kabita, ay ito pong pangalan po ng ama po ni Speaker Romualdez. Sa lahat-lahat mo daw na mga kilalang tao po sa Pilipinas, no, regardless kung buhay or patay na, no? Okay, bakit ho pangalan ng tatay po ni Speaker ang napili, no? Ipangalan po dito, no? Okay, although sa post po ni Miss Crisette Loretta Chu, itong si Speaker Romualdez daw yung nagtulak, ano? Okay, ang tanong ito. Ano bang connection sa tatay po ni Speaker Romualdez dito ho sa cancer center na ito? Yun yung unang tanong po, ha? Pangalawa po, may advocacy ba itong tatay ni
Speaker Romualdez nung buhay pa ito about cancer, mga kabida, no? Kasi kung meron po, malamang, baka qualified po ito, no? Na ipangalan po sa kanya, no? Pero, ang tanong kasi dyan, hindi, bakit po si speaker yung magtulak? Okay sana kung ibang tao yung magtulak, okay? Or ibang grupo po na ipangalan po sa ama ni Speaker Romualdez. Kasi ho, advocate po ito ng mga cancer, no? About cancer, mga kabida, no po, no? Kung siya po ay mayroong advocacy nung time na buhay pa po ito about cancer, mga kabida, no? Pero kung wala, wala pong connection. Bakit po ipapangalan po sa kanya, no? Okay? May mga nabasa din ako dito sa comments po na mas qualified pa raw ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipangalan yung kanyang pangalan sa cancer center na yan. Kasi ho, alam naman po natin na itong si dating Pangulong Duterte, mga kabida, ay isa pong advocate sa cancer, no? In fact, meron ho siyang regular po na pagbisita dyan ho sa mga cancer institutes, no? Hindi lang po sa Davao City, kundi sa iba't ibang mga cancer centers ng sa buong Pilipinas, ano? So, malinaw na ito pong si dating Pangulong Duterte po ay may advocacy talaga, no, about sa mga cancer patients o sa cancer po, mga kabida, no. So, nararapat daw na pangalan po ni dating Pangulong Duterte ang ilagay diyan. Pero para po sa akin, hindi po pwede, ano po, no? Kasi batay sa batas po natin, ayon sa batas, na pwede lang ipangalan sa mga government structures, mga kabida, roads, streets, no, ay yung kilalang tao, figure, na yumao na po, o meaning patay na po. Hindi po pwedeng ipangalan sa isang buhay na tao ang isa pong institusyon o isa pong gusali o isa pong structure, mga kabida, na pagmamayari po ng gobyerno. Ayan. So, yun po yung malinaw po, na? Okay? Now, yun po. Ang punto po dito, mga kabida, yung delikadesa. Po. Yung delikadesa po, no? Sana, kung gustuhin man talaga ng mga Romualdez na ipangalan po sa kanilang tatay yung cancer center na yan, dapat ibang tao o ibang grupo yung magtutulak doon. Hindi ho yung kapamilya mismo. Kasi pangit tingnan parang self-serving kasi mga kabida pag kapamilya yung magtutulak, no? Na ipangalan sa tatay nila yung isang government structure. Okay lang sana kung pribado yan. Okay lang sana kung sa kanila yon, no? Government structure yan At saka gamit ang government funds, no? Pera po ng taong bayan. Diba? So, yun po yung medyo nagalit yung tao doon. Dahil kumbaga walang delikadesa no? Yung kanila pong obserbasyon po, mga kabida, no? But anyway, bigyan ho natin ng benefit of the doubt po itong si Speaker Romualdez na may explain po about dito, mga kabida, no? Kung bakit napili ho niya yung kanyang ama ipangalan yung cancer center na yan, ano? Okay? Para ho doon sa inyong mga comment about dito ho sa topic po natin, okay? You can comment down. At sa mga hindi pa po subscribers, mga kabida, sa aking channel, please do subscribe. Just subscribe or just click the subscribe button. Click also the notification bell para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabida, at God bless po.